tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Sige po. We have heard the message of lifestyle of obedience, lifestyle of honor. Tama ba? In the kingdom of God, we have a culture, we have a lifestyle. Amen. And we do believe that, sabi po ng Bible sa John 10:10, that Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full or have it in abundance. Sino naniniwala dito that you are designed to be abundant? Amen. Alam mo naman, no, si Jesus nga sabi niya, I have come that you may have life. Ibig sabihin that you may restore an abundant life. Kasi ang kasalanan, nung pumasok po, pumasok din ang sumpa. Tama ba? Kaya nahirapan si Adan at saka si Eva dahil nung nagkasala sila, sinumpa ang lupa. Lahat dun, masagana na sila, andun ang mga pangangailangan nila. Pero nung nagkasala po si Adan at si Eva, kailangan nila magtrabaho. They need to toil. Amen. But because of the love of God and the great plan of God for humanity, yung mga nawala dapat ma-restore. Amen. And Jesus was sent so that He will die in behalf of us and the curse will be canceled. Amen. At ma-cancel din even the life of poverty. At maibalik ang life of prosperity. Amen. Pwede muna po ba tayong tumayo muna ulit? No? May I request everyone to please stand up and we will gonna pray. Let me pray. Please pray with me. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Father God, we continue to honor you in this congregation, in this gathering, Lord. And we are asking, Father, you are our King. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We acknowledge you as the Lord of the earth. We acknowledge you as the Creator of all the things, Lord. And you are the ruler of the universe. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, the God of the Philippines, the God of Rizal, the God of Cainta, and the God of our family, and the God of our lives. Lord, we thank you so much. And Father, we ask God to wash our sins from all iniquities. Lord, any sins that is found in our hearts, ano man ang mali po sa puso namin, hinihingi po namin ng tawad. At amin din pong nire-release. We are releasing those who offended us. Lord, sa oras na ito, we decided to forgive those who offended us, Panginoon, and we want to release love and forgiveness, Panginoon, sa kanilang, sa mga taong ito, Panginoon. Salamat po and continue to purify our hearts, Lord. Walang magiging hadlang, Panginoon, sa aming mga buhay para ma-receive po namin yung iyong the richness of your grace. Lord, we are covered by the precious blood of Jesus. We are washed by the precious blood of Jesus. And any arguments of the devil against us is canceled in Jesus' name. And we are now living, we are serving in freedom by the power of the Holy Spirit. We thank you so much. Your voice may be heard. Hallelujah. Deep inside our hearts, oh God. Thank you. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, makakaupo na po. Amen. I want to, please, basahin muna po natin, no? Last time we are taught the lifestyle of obedience. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga talaga ang obedience. Para sa Diyos, big deal yan. Amen? Kasi pag hindi tayo naging obedient sa Diyos at sa mga authority na isinet sa atin, magiging hadlang yan sa pag-flow ng blessing. So let us read first from Deuteronomy chapter 8. Amen. So Bible reading po tayo. Sabi dyan, be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase. Ano daw? Live and increase. Ibig sabihin, live and develop.
live and prosper, and may enter so that you may enter and possess the land the Lord promised on to your ancestors. This land is a promised land wherein, andyan po ang mga pinakamainam, the best of the best dyan sa lupa na yan, sa promised land. So remember, say remember. Huwag kang makakalimot. Pag pinagpala ka ni Lord, tama? Pag pinayaman ka ni Lord, pag pinromote ka ni Lord, sabi dyan, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Sino dito naniniwala ikaw ay galing ng Egypt? Galing ka sa buhay na makasalanan, buhay na mahirap. Hindi lang yung mahirap na walang pera, hindi lang yun eh. Yung buhay na walang kapayapaan. The Lord led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart. Amen. Kaya pala tayo pinadadaan sa wilderness para i-expose ang ating puso. Sabihin mo sa katabi, puso. So whether or not you would keep His commands. Yan, bago ka pala pumasok ng promised land, itetest ka muna kung susunod ka ba o hindi. Kay Lord, kung susunod ka pa rin o hindi. Kaya nga, may mga pagsubok, tinatanong mo, ano kaya, magsimba pa rin ba ako? Magsiserve pa din ako? So yung pala ay testing. Hello? Sabi niya, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Tinuruan sila, nagutom sila doon para turuan na hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain. Hindi lang tayo nabubuhay para sa material, kundi para sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Amen. It means that our delight is in the Word of God. Hello. Our delight is in His command. Sabi dyan, tuloy po natin, your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Imagine mo, for 40 years, hindi nasira ang kanilang mga damit, ang kanilang mga panyapak. It was a supernatural. Kung paano sila pre-natectionan ng Panginoon. And then verse 5, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Kaya kung tayo man ay dumadaan sa testing, ibig sabihin tayo ay dinidisipline ni Lord. Kinokorek tayo, kinokorek yung puso natin. Hello? Kaya huwag kang magtampo kay Lord, huwag kang magtampo sa leader, tama, sa pastor, because anything that God is allowing sa buhay po natin is part of discipline. Part of correction kasi piniprepare ka sa promised land. Amen. And sabi dyan sa verse 6, observe the commands of the Lord your God. Observe the commands. Walk in obedience to Him. Sabihin mo, walk in obedience. And revering or fear Him. For the Lord your God is bringing you into a good land. Sinong naniniwala papunta ka sa good land? A land with brooks, streams, and deep springs gushing out in the valleys and hills. Grabe yung plano ng Diyos sa atin. Napakaganda, hindi lang basta enough, but more than enough. Sabi dyan, a land where bread will not be scarce, hindi ka pagkukulangin, and you will lack nothing. A land where the rocks are iron, and you can dig copper out of the hills. May mga metals, may mga golds, may silver. And sabi sa verse 10, when you have eaten and are satisfied, sabi mo sa katabi, pagbusog ka na, praise the Lord your God for the good land He has given you. Huwag kang makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Amen. Tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos to cancel complaints. Amen. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, cancel na ang pagrereklamo. Dahil nai-irritate si Lord dyan. Tinuturuan niya tayo maging grateful, mapagpasalamat. And sabi dyan, tuloy natin, nawala na ako. Anong verse na tayo? 11. Be careful
Be careful that you do not forget the Lord your God. Inulit na naman, mag-ingat ka na hindi mo anak. Huwag kang makakalimot sa Panginoon. Hello, nanay, tatay, businessman, businesswoman, professional. Do not forget the Lord your God. Amen. Ayun lang naman, doon naman lang parang kinakabahan si Lord. Din ako pag pinagpala ako, to baka makalimutan ako. Kaya pa ulit-ulit sinasabi, huwag kang makakalimot kay Lord. Amen. And sabi dyan, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, tignan mo ang ganda ng plano ng Lord, bibigyan ka ng magandang bahay. Fine houses. And when your herds, flocks grow large, your business, it means your business. Your silver and gold increase. Wow, hallelujah. Mag-increase yung mga nakasabit dyan. Pag galing kay Lord Amen. Mag-increase man yan. Huwag kang magkakalimot. And everything that you have is multiplied. Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Yun pala ang mga nakakalimot sa Panginoon, yung mga proud people. Kasi ano sabi dyan? No? Sabi dyan, who brought you out of Egypt? Out of the land of slavery. Si Lord ang nagpalaya sa atin. Si Lord ang nagpatawad sa atin. He led you through the vast and dreadful wilderness. Tayo ay sinamahan ng Panginoon doon sa mga wilderness natin, sa mga testings. The thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. Sa mga sakit karamdaman, in-spare tayo ng Panginoon. Pinagaling tayo ni Lord. Amen. Huwag kang makakalimot. Sabi dyan, He brought you water out of hard rock. Gumawa ng supernatural si Lord kahit sa bato. Nagpalabas ng tubig, makainom ka lang. Nagpadala si Lord ng mga taong magbe-bless sa'yo. Masuplayan lang ang iyong mga pangangailangan. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end, it might go well with you. Sa ending pala, ang gusto ni Lord, it might go well with you. Yun talaga yun. Kaya nga sabi, do not be afraid or do not be angry. Huwag sasama ang loob mo when you are disciplined. So, kasi ang gusto ni Lord, it might go well with you. And sabi dyan sa verse 17, you may say to yourself, eto na, dito kinakabahan si Lord Pagka ibinless ka na my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Sa pagsisikap ko, graduate kasi naman ako. Naging masipag ako. No? No. It is not by might nor by power, but by the Spirit and the strength and power of the living God. Amen? Ano sabi sa verse 18, remember the Lord your God. But remember the Lord your God. Uulitin ko po. Remember the Lord your God. Amen. This generation, never forget your God. Hallelujah. Alam niyo tayo po, patungo tayo sa blessed life. Pero wag kang makakalimot. Because God always looks at the heart. Amen. Kahit mag-increase ang income mo, mag-increase ang position, ma-elevate ka, makagraduate ka, maging professional ka, wag kang makakalimot. Amen. Kasi mga kabataan, very vigorous. Yung energetic. Ngayon, energized kasi nag-aaral pa lang. Tama? Pero tayo hindi, ganon. Hindi ganito sa Jagiya. Tama? Ako nagsimula po ako as a young people. Pero kahit young people, ako talagang masigasig na sa paglilingkod sa Diyos. Pero nag-graduate ako, hindi pa rin ako nakalimot sa Lord. Lalo tayong magsisigasig. Mas lalo tayong magiging effective maglingkod sa Diyos pag tayo professional na. Kasi bakit dati, strength lang, energy lang ang na-offer natin. Kasi wala pa tayong pera, tama? Pero pagka naging professional ka na or businessman, CEO, may energy ka na, meron ka pang pera to support. Hello? Amen. Kaya nga sabi ni Lord, never forget your
God. For it is He. Ang sabi, for it is, pwedeng ano nyo tong verse 18 lang. For it is He who gives you the ability to produce wealth and to confirm. So, confirm His covenant which He's promised to your ancestor as it is today. Kaya ka pala pinagpala ni Lord kasi may covenant siya. Amen. Nangako siya, pagpapalain ka eh. Pagpapalain tayo eh. Hindi naman niya pwedeng i-fail yung promise na yon. Kaya kung tayo ay nag-i-increase ngayon, hindi dahil sa sarili nating galing, kundi dahil may covenant si Lord. Hello? Never forget, it is He who gives the ability to produce wealth. Amen. Praise God. Ang ituturo ko po ngayon ay 7 areas of wealth. Pero gusto ko, binasa ko muna po yan. Kasi pag sinabi mong wealth, meron po yung implication sa isa't isa. Depende sa iyong pananaw. Dito po medyo magkakaroon tayo ng pagbabago ng pananaw. Kaya ang tanong ko, mayaman ka ba? Yan, tanong mo sa katabi mo, mayaman ka ba? Yung iba sabi, onti lang. Medyo papayaman pa. Di ba? Okay, baka sabihin nyo, yan na naman si Pastor Sara, pero naman to. Hindi po yun. No? Mas magiging malinaw po sa atin. Ano ba yung sinasabi ng Bible about wealth? Ano bang ini-imply ng Bible about wealth? Hello? No, kasi minsan pag sabi ng wealth, ay pera. Pera na naman. Kaya pag tinawag, are you wealthy? Pag wala, ang ano mo, sa bangko, or wala ka naman savings, ang pera mo, konti lang, ay hindi po ako mayaman eh. So, magiging malinaw at marirealize mo, ay mayaman pala ako. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka. No? Okay. Tignan niyo po, sabi sa 2 Corinthians chapter 8-9, hindi ko na ilagay dyan pakihanap na lang sa Amplified Version. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you are recognizing more clearly the grace of our Lord Jesus Christ. Sabihin mo, grace. So, ibig sabihin po ng grace ay favor of God. Amen? It means the unmerited. The unmerited favor. Wala kang ginawa pero binigay. Hindi ka masyadong magaling pero na-promote ka. Supernatural yan, na-accelerate ka. It is God's favor. Amen. So, His astonishing favor is His astonishing kindness, His generosity, His gracious favor. That though He was rich, Jesus Christ, though He was the Son of God, He was so rich, very rich. Yet for our sake, He became poor so that by His poverty, you might become rich, abundantly blessed. Sa pamamagitan na pinili ni Jesus, na embrace niya, no, ang pagiging poor, hindi lang yung poor na walang pera, kundi yung poor in spirit, no? Tumira siya dito sa lupa. Mahirap kaya, di ba? Mahirap nang mabuhay dito sa lupa. There are a lot of sufferings. Kaya sabi, he chose to be poor so that you may be rich abundantly. Once again, I'm not talking about just money. Amen. So I want to share to you 7 areas of wealth. Amen. May 7 area po sa buhay natin ng kayamanan. Naalala ko po yung mga tatay, ito sinasabi sa mga anak, wala tayong mayaman, no? Sana, wala tayong masyadong pera, ang tatay. Pero, ang kayamanan na tanging maipapamana ko sa iyo, di ba, ay ang edukasyon. So, ibig sabihin, ang edukasyon pala ay kayamanan. So there are different kinds of wealth sa buhay po natin na kailangan i-develop. Amen. So wealth by definition, it is abundance of valuable. Maybe material possession, pero in scripture, in biblical perspective, hindi lang yan material. Amen. True wealth will produce material blessings. Hello? So wealth is abundance in valuable possessions or resources or supply. Yung hindi ka magkukulang. Hindi ka lang magkukulang sa material o sa pinansyal, pero sa lahat ng bagay. Meron kang kapayapaan. Amen. May talino ka. Hello.
So when you hear the phrase wealth, we do automatically think of money. So most people do. What if I told you that wealth is about a lot more than just money? It is more than money. Amen. We need to hear this kasi nga minsan meron tayong mga naririnig na kapag Kristiyano dapat mahirap. That is a mindset. Pero si Lord namatay nga at binigay niya ang kanyang buhay para maging mayaman tayo eh. Tapos iisipin natin, pag Kristiyano ka, dapat mahirap ka. Hello? So if we apply the 7 elements of wealth that will richly affect your life, our lives, the lives of those around us, then we need to change our mind. Amen. Kaya nga yung mga Israelites galing Egypt, dinaan muna sa wilderness eh. Kasi bakit? May poverty mindset. May slavery mindset sila doon. Kapag may slavery mindset ka, kahit ilagay ka sa promised land, masasayang ang lahat ng resources sa promised land, di mo kayang i-cultivate doon. Nakuha po ba natin? Kaya we need to have that mindset that Jesus died for us. He became poor so that we can be rich. It's a mindset. Kaya dapat young people pa lang nakikita na natin that God has a great plan for us. The Lord has a plan for us, plan to prosper us and not to harm us, plan to give us hope and a future. So, number 1 element or area na dapat i-work out natin, number 1, spiritual wealth. Sabihin mo sa katabi mo, spiritual wealth. So, spiritual wealth always begins with the Lord Jesus Christ. Sabi, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Dahil kung wala si Jesus sa buhay mo, mahirap ka. Hello? Dahil magkakaroon ka lang naman ng divine exchange kapag tinanggap mo si Jesus. Kahit sabihin mong may 1 million ka pa sa bangko, pag wala si Jesus sa buhay mo, mahirap ka. Hello? Because being poor is not a lack of money. Being poor is poor in your soul, in your spirit. No? Na nakarely ka lang, nakadepende ka lang dun sa ipon mo, sa bangko mo. So, walang eternal value yan. Kailangan natin si Jesus so that we can have spiritual wealth. Ulitin ko po, can you say an amen if you believe that? No? In order for you to be spiritually wealthy, you need Jesus Christ in your life. We need Jesus in our lives dahil yung ating poverty, kinuha ni Jesus, ipinako sa krus yung kanyang richness, nagkaroon ng divine exchange, ibinigay ngayon sa atin. Hello? That is redemption. Yung nawala doon sa paradise, sa Garden of Eden, ni-recover through the blood of Jesus. At ibinalik sa atin. Hello? Kaya nga sabi, wala ng condemnation. You are not guilty anymore because of Jesus. Kaya kailangan magsimula ang buhay natin kay Jesus. Hello? So work out on your spiritual wealth. Kung nandito ka, first time ka, huwag kang lalabas ng lugar na ito na hindi mo tinanggap si Jesus. Otherwise, yung mga susunod kong ituturo, yung mga susunod na points, useless. Kailangan spiritual wealth muna. Amen? So spiritual wealth, this sphere of wealth is what the Bible calls wealth towards God. It's our relationship with God. If your spiritual life is not in order, hallelujah. Ulitin ko, kapag wala sa order o sa ayos ang ating spiritual life, it means that we don't have a personal relationship with God. It's not a religion, but personal relationship with God. And even you have $1 million in the bank, you are still poor. Kaya nga, no one can boast. Amen. If your spiritual life is not in order, you are still poor.
Sabi ng Mark 8:36, "For what shall a man's profit if he gained the whole world and lost his own soul?" Hallelujah. Ito po yung gustong i-imply din ni Bishop Oriel nung ating tawag dito nung ating coaching, no? Kasi may mga ilan po na nakakasama po natin sa training in Butuan, no? Na nagpa-practice tayo ng first fruit and giving, ano na sila nami-mislead na po-focus na doon sa business, hindi na doon sa God's business. Hello. Ang gustong i-imply at i-point out ng ating Bishop Oriel na kailangan ang priority natin ay God's business. And God's business is winning soul and making disciples. Paulit-ulit natin yun ang naririnig sa akin yan. Hello. Kasi kahit naman mayaman tayo, pero pag wala po tayong, we are not engaged in God's business, we are poor. So, what shall a man's profit if he gained the whole world and lost his own soul? Kaya hindi po kayamanan talaga ang mag-validate sa atin. Hindi kayamanan o pera o material ang maandaan para po tayo ay maging complete. It is God. It is God. This type of wealth originates from the Spirit. Amen. Tripart po tayo body, soul, and spirit. Yang nakikita mo sa katabi mo, body yan. Tapikin mo, body yan. Yung buhok niya, yung ilong, no? Body. Pero, meron niyang soul. Yung soul, yun ang nasasaktan. Hindi yung katawan, actually, hindi yung katawan ang nasasaktan. Yung soul. Kasi tignan nyo, kapag ang patay, wala na ang kaluluwa. Sipa-sipain mo, kahit tadyakan mo, kahit ngayon buksan mo, di ba, nila, wala nang anesthesia yan. Hindi umaaray Kasi bakit? Wala na yung soul. Kaya nga yung soul po ang dapat natin din, mamaya, pangalawa yon, iingatan natin yan at pagyayamanin, kasi yan ang mapupunta sa impyerno at sa langit. Yan ang nasasaktan, yan ang paparusahan. Kaya pagdating doon, yung kaluluwa, nararamdaman niya yung init. Nararamdaman niya yung mga hagupit. Nararamdaman niya doon yung mga uod. Hello? And yung huli ay spirit. Body, soul, and spirit. Yung spirit naman, iyan is the breath of life. Hello? The breath of life, the Spirit of God, the Spirit that we have is the one that connects with God. Pero, pag ang spirit natin ay hindi natin finid. Kaya nga sabi, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yung word of God, the word that comes from the mouth of God is the one that feeds our spirit. Kapag ang spirit po natin ay hindi na-feed, ito po ay nagiging malnourished. Hindi siya nakakakonect sa Diyos. Kaya nga, namamatay, nanghihina. Ngayon, hindi tayo makakonect, hindi natin nalalaman kung anong kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, pag weak ang spirit natin, yung body natin ang nasusunod. Sabihin mo, spiritual wealth. Kaya nga pag ang isang tao walang spiritual wealth, punong-puno ng bisyo Punong-puno ng mga bagay na makakasira sa kanya, sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Hello? We all begin in the spiritual wealth. We will begin in our relationship with Jesus Christ. You can be a billionaire in the natural world. Sino dito bilyonaryo? Milyonaryo ka. Praise God. Hallelujah. Yan ang declaration sa atin ni Pastor Yon. You can be a billionaire. Yes, amen. Hallelujah. May tumaas sa atin. Yun ang pananampalataya. Sinong bilyonaryo dito? Hallelujah. But we can be billionaire in the natural world, but you are still poor if you lack spiritual wealth. Maganda na bilyonaryo ka na, spiritually wealthy ka pa. Amen. So how do we invest into our spiritual bank? Yan, may spiritual bank tayo.
Amen? So that we can be rich spiritually. We can be wealthy spiritually. Number 1, prayer. We need to pray. We need to talk to God. We need to connect to God. Amen? We are spiritual being. Spiritual being, ibig sabihin, we can connect to God. Our spirit to the Spirit of God. Kaya nga sabi ng Bible sa John chapter 4, sabi niya, time will come that you will worship God in spirit and in truth. Kaya ang sasamba, no, sinasamba natin ng Diyos saan? Sa spirito at katotohanan. Hindi lang sa emosyon. Hindi lang sa pagtaas ng ating mga kamay, pero sa katotohanan at yung spirito natin naka-connect sa Diyos. Kaya sabihin mo, prayer. Pangalawa, fasting. Sabi mo, mag-fasting ka din. Fasting sa social media, fasting sa pagkain, ano pa, yung mga bagay na kinokonsume tayo, na sobrang so much, na ito na yung nagko-control sa atin, amen, we need to fast. Kaya nga, kahit sa inyong mag-asawa, pwede rin kayo mag-fast doon. Sabi ni Paul, di ba, mag-usap kayo, pag-usapan nyo, so that you can focus on what God wants you to do. Sabihin mo nga, fasting. As we fast, no? Pinapalakas natin yung ating spirit and nagwi-withdraw tayo from anything that consumes us. Amen. It is not about what we eat or what we consume. It is about what consumes us. Amen. What else? Giving. Part ng spiritual wealth natin ay giving. Amen. Giving money, giving time, giving service. Hello? Sino dito yung allergic ka pagka narinig mo yung giving? Ay na naman, pera na naman. Ang giving po, hindi lang sa pera. No? Kung pura tayo pera, dapat hindi na natin iwiwin itong mga kabataan. Hello? Di ba? Minsan nga, di ba, sponsor tayo sa mga kabataan kasi nakita natin ang future nila. They are future leaders. Amen. Nagsisikap tayo. We love the young people. We are preparing the next leader. Amen. So we give. We give our time, we give our talent, and we give our part na yun, our money. Kasi ang money naman, walang value yan kung hindi yan i-invest sa may eternal value, sa kaluluwa. Tama ba? Hello? Kaya lang naman tayo nagdadamit. Siyempre, mahirap naman kung lumakad ka walang damit. Tama? Mahirap naman lumakad ka walang sapatos. Kaya ka naman bumibili ng mga ganon-ganon. Tama? Pero it doesn't mean doon tayo nakafocus. Ang focus talaga natin is the soul. Amen. Winning souls. And also, we need to invest in worship. Ayan ay part ng spiritual bank. Ano yung mga spiritual bank natin? Prayer, fasting, giving, and worship. Kasi ang worship ay hindi lang pagkanta, hindi lang pagpunta sa church, actually. Kasi ang pagpunta sa church, it's our rest for our soul. Ang worship is obedience. Say obedience. Amen. Sabi ganon, offer yourself as a living sacrifice. It is the acceptable worship unto God. Yung buhay mo na sumusunod sa Diyos. And yung panglima ay studying God's Word. I tell you, di ba, ang God's Word po ito po ay tinapay ng ating spirito. Ito ay pagkain ng ating spirito. We need to strengthen our spirit. Kaya tayo nagde-devotion, kaya tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Hallelujah. Kaya kung nahihina ka ngayon, meron nga kami message lang sa akin kanina. No? Actually, ako may pinagdadaanan eh. May pinagdadaanan din ng Pastora Sara. Siyempre, alam ko naman i-broadcast ko pa sa inyo yan, di ba? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kaninang umaga, may nag-message sa akin, Pastora, please include us in prayer, intercede for us. Sabi ko, itong pastora na to, akala niya lang, okay lang din ako eh. Pero sige, mag-pray kita. Sabi ko ganun, I'm gonna pray for you. Sabi ko, keep on holding on God's Word. Amen. Kapag, alam niyo po, pag feeling natin, makinig kayo, kapag feeling natin nanghihina tayo, may kulang ka. Salita ng Diyos. Amen. Parang katawan natin, tignan mo, pag di ka kumain, di ba, nanghihina ka na, umiikot na yung paningin mo, parang magko-collapse ka na, walang kain eh.
Walang carbohydrates na pumasok. Ganon din sa spirito natin. Pag walang salita ng Diyos, manghihina. Kaya kung yung feeling mo, gusto mo na mag-backslide, ayaw mo na nanlalamig ka na, no, sa iyong paglilingkod, may kulang. The bread of life. The Word of God. Kaya pag feeling mo na gano'n, huwag kang aalis. Huwag kang give up, huwag kang susurrender. Bumalik ka, pakainin mo ang sarili mo. Kaya nga si Elijah, no, nung nagutom, nung nanghina, gusto na mag-backslide, gusto nang mamatay. Sabi ni Lord, kailangan mo kumain. Hello, sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong kumain. You need to eat the bread of life. Amen. Sabihin mo nga, spiritual wealth. Amen? Malinaw na tayo. No? Pangalawa, second area, soulical wealth. Uy, soulical. No? Social lang, medyo social lang dating. Soulical. It means we work out on our soul. Amen. No? Sabi po sa John, 3 John chapter 1, verse 2, sabi po dyan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. You see, si John mismo, nag-pray siya. Sabi niya, I pray na mag-prosper kayo sa lahat ng bagay. When you say in all things, it means kasama yung material and financial dyan. Finances. At sabi dyan, even in health, mag-prosper kayo. Ibig sabihin, you are healthy. Wala kang sakit. Walang rayuma. Hindi high blood. Hindi diabetic. Hello. As your soul prosper. So, ibig sabihin, tinitignan ni John na dapat ang soul natin nagpa-prosper. Hello. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ang kaluluwa natin ay mapupunta sa langit at sa impyerno. Yan ang mamimili. Ngayon, ang soul po natin is the center of our decision. Because soul composed of mind, will, and volition. I mean, mind, emotions, and volition or will. Diyan po sa kaluluwa, yan, tignan nyo. Makinig po kayo mga anak, mga kapatid. Kita nyo, ang body, kapag walang soul, anong mangyayari? Lifeless na siya. Lifeless na ang body. Tama? Parang ano lang yan, lalagyan lang yan. Bahay lang. Pero pag wala na yung kaluluwa, wala nang buhay yan. Kaya ang sentro ng emotion, ng intellect, at ng decision ay ang soul. Kaya ang soul ang mapapahamak kasi siya ang namimili. Nakuha po natin, no? So it's very important na yung ating soul ay i-develop natin. Amen. We will be concerned to our soul. So, yung soul natin is intellectual. Sabi niyo intellectual. Yan ang nag-iisip. Amen. Kaya nga, sa totoo lang, kapag wala ng soul ang isang katawan, hindi na makakapag-isip yan Nakakita na ba kayo ng patay na nag-iisip? Sa Memorial Park niyo ako ilibing. Diba? Yung nakakita na kayo ng patay na lumuluha siya habang siya ay nakahiga sa kanyang wake. Wala na, di ba? Wala nang emosyon yung patay. Yung body. Hindi na rin siya nag-iisip, hindi na rin siya nagdidesisyon kung saan siya ililibing. Kasi body na lang yon. Ang nagdidesisyon, ang nakakaramdam at nag-iisip ay ang kaluluwa. Malinaw. Po? So we need to focus on developing ourselves emotionally. Kailangan magpalakas tayo emotionally. Kaya nga dapat mataas ang ating EQ. Emotional intelligence. Marami po sa atin ngayon. No? Matalino, academic, pero poor naman emotional sa emotion. Kaya yung iba, kahit matalino, nagpapakamatay pa rin. I mean, hindi ko ina-underestimate yung pinagdadaanan ng mga taong nandoon sa ganong sitwasyon. Pero kaya nga, number one, spiritual wealth Kasi ang spiritual wealth natin ay connected sa ating soulical wealth. Dahil ang soul natin, iyon ang spirit, ang tutulong sa ating emotion para mabalanse. Nakuha natin?
Kasi tayo, meron tayong pakiramdam. Masaya, malungkot, nag-grieve, natatakot, tama? Hello. Pero yan po ay kailangan babalansehin ng salita ng Diyos. Kaya kailangan yung spirit natin mayaman. So we need to develop our emotion. Kaya kahit na yung mga pinagdadaan natin, that's part of development ng emotion. Hello? Naniniwala ka ba dyan? Na pinagdaan, yung mga bata, di ba? Pagka sa umpisa lang yan, kuhaan mo lang ng candy yan, iiyak na eh. Pero habang lumalaki, kahit yung candy, wala na sa kanya, nag-develop na, nag-mature na emotionally. Tama? Kaya ngayon, kung may pinagdadaanan po tayo, mga problema, sufferings, testings, dinidevelop din po ng Lord ang ating emotion. Pinapatatag ka. Sabihin mo sa katabi mo, panpatatag yan. No? Kasi pagka hindi tayo stable emotionally, ang dali nating gumive up. Ang dali nating makipag-away. Hallelujah. Dati ganun ako no? Talagang pasulgod eh. Buti na lang nag-mature. Tama ba? Hello? And also, we need to develop our intelligence or our intellect. God gave you a brain and He expects you to develop it. Binigyan ka ni Lord ng brain. Amen. Alam niyo ba na ang brain natin ay parang computer? Like a computer hardware. No? God gave you a brain that was empty. Hallelujah. Salamat. Buti na lang. Wala pang no? Empty. Sabihin mo empty. Kaya dapat siyan dinidevelop. It's up to you to decide what you download sa brain na yan. Nakuha po ba natin? Ulitin ko, ang brain mo ay katulad ng empty hardware computer. It's up to you. Ano ida-download ko dito? Amen. And para sa atin, yung downloading na yon, in human term, it is learning. Sabihin mo nga, learning. Kailangan na-develop, natututo. Kaya nga, tayo, yung learning natin, tuloy-tuloy, kahit matanda na. Kahit 75 years old ka na, dapat nagle-learning ka pa din. Kaya meron tayo tuloy-tuloy ang training natin because our lifespan is not enough to learn everything. At least man lang, no, meron tayong nalalearn while we are here on earth. That's why we need to develop. Kaya nga yung soulical wealth. Amen. Kaya yung learning mo, hindi natatapos yan sa graduation. Tuloy-tuloy yan. Kaya yung mga professional, may trainings pa din. Hello. At hindi rin yan sa bilang ng pagiging, yung matanda na tayo dito sa earth, no, we know everything, or nakagraduate ka na ng School of Leaders, tapos na, hindi ka na atin ng mga mentoring. No. We keep on learning. Amen? Because we have a brain. Higit pa yan sa terabyte. Yung brain natin, kaya pa niyan mag-download ng mas marami pa. Sabihin mo sa katabi mo, download pa. Download pa more. Hallelujah. It is important for you to become very wealthy in your soul. Sabihin mo, very wealthy in your soul. Because out of the 7 areas, 7 areas of wealth, soulical wealth is the one that touches the mind and emotion. Sa 7 area na yan, ang soul lang po ang nagtatouch sa ating mind at sa emotion natin. Hello? That's why it's important kasi yung soul natin, andyan po ang decision. Diyan po nagaganap ang pagdidesisyon. Katulad niyan, no? Kung sino mapapangasawa mo, ang soul ang nagdidesisyon. Kung saan ka pupunta ngayong araw na to, ang soul ang nagdesisyon niyan. Hello? Kung ano ang kukunin mong kurso, ang soul mo ang nagdesisyon. Nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, ang soul mo ang nagdesisyon. Kaya yung mind and emotion, no? Importante yun, idinidevelop natin. Connected siya sa spiritual wealth. Having $1 billion in the bank does you no good if you lack the intelligence to invest it. Useless po. Sino gusto ng $1 billion? $1 billion in the bank.
Pero alam niyo po, useless po yung $1 billion na yan sa bangko o ibibigay sa'yo kung wala kang intelligence. Mawawaldas lang yan. Mauubos lang po yung 1 billion na yan kapag wala kang intelligence, pag wala tayong intelligence kung paano yan i-manage, kung paano yan i-invest. Kapag wala po tayong knowledge para i-double o i-multiply po. Hello? At kapag wala tayong insight how to invest it wisely, naalala niyo po yung parable of the talents. Binigyan ng 10, ng 5, ng 1. Yung 10 nag-multiply, nagdoble. Yung 5 nag-multiply yung talent. Yung 1, wala kasi siyang intelligence. Hindi na-develop. Kaya ang ginawa niya, binaon niya yung talent niya. Kaya importante po na de-develop ang intelligence natin and also emotion. Kasi pagka yung emotion naman po natin, hindi yan na-develop, kapag nakakita ka ng, magiging impulsive ka na. Uy, maganda yan. Diba? Hello? Ano kaya pagka, pogi. Ang ganda. Pagka hindi na-develop emotionally, bata ka pa lang, makakapag-asawa ka na. Wala ka pang wala ka pang trabaho, wala ka pang negosyo. Amen? Kaya alam nyo dito sa church, dinedevelop yan, yung spiritual wealth at saka soulical wealth. Amen. Tignan mo si Ate Kat, develop yan. Na? Talagang very career woman yan. No? Alam niya kung ano ang patutunguhan niya, anong gusto niya. Na-develop ang soulical wealth. Hallelujah. Now, wise So instead of demanding material abundance from God, as Solomon, instead of demanding material abundance from God, he was wise enough. Sabi ng Diyos, anong gusto mo? Hindi siya humingi ng mga kotse, hindi siya humingi ng palasyo, hindi siya humingi ng mga ginto. Anong hiningi niya? Wisdom. Ang wisdom ay connected sa ating intellect. Ang wisdom ay connected sa ating brain. Hello. Solomon asked for wisdom. Instead of demanding abundance from God, he prayed for knowledge, wisdom, and understanding in order to manage what is entrusted to him. Hello, di ba? Sabi po sa atin ni Miles Monroe, nakausap ko siya kanina, sabi niya, if anything that you cannot manage, you will lose it. That's why we need wisdom. Kaya pag binigyan ka ng 1 million, huwag ka matuwa na may 1 ka. Kasi bakit? Magagastos mo lang yan kung wala kang wisdom. Mag-ask ka muna ng wisdom, Lord. Pagka binigyan ka, Lord, itong 13-month ko, Lord. Tuwan-tuwa natutuwa na, yes, may 13-month ako. Pag nahawakan mo, pag-pray mo muna, Lord, give me wisdom how to manage this. Otherwise, kapag hindi mo yan na-manage, you will gonna lose it. Amen? No? So kasi may mga in-entrust sa atin si Lord. Family, pag wala kang wisdom, masisira ang pamilya mo, hindi mo ma-manage. Kapag binigyan ka ng 12 disciple, o sabihin mo, kahit 3 pa nga lang pag hindi mo na-manage yan, mawawala. Kapag binigyan ka ng trabaho, hindi mo na-manage. Mateterminate ka. Why? Walang wisdom. Hindi na-develop ang intelligence. Anong sabi hindi ko nakuha yung pinaka-Proverbs. I think this is Proverbs. Tingnan niyo, basahin natin, Paki-post na lang. With her right hand, wisdom offers you a long life. Bakit? Pag may wisdom ka kasi, syempre hindi ka magbibisyo. Pag magbisyo ka, iikli buhay mo. Tama? No? Pag may wisdom ka, hindi ka pupunta sa delikadong lugar. Amen. Kasi pwede kang mapahamak doon. So with the right hand wisdom, with her right hand wisdom, offers you a long life. With her left hand, she gives you riches and honor. Tingnan nyo, pag may wisdom pala, sa kaliwa, tama ba? Sa right hand, long life. Sa kanan, sa kaliwa, merong rich and honor.
Kaya sabihin mo wisdom. We need wisdom. Because wisdom will help us to manage this life. Wisdom will help us to manage whatever is entrusted to us. Amen. Lahat po tayo, wala po ditong tao sa mundong ibabaw na hindi pinagkatiwalaan ng Diyos. Binigyan lang tayo according to sa kakayanan natin, pero lahat tayo meron. Tama. Hello. No? Wala naman tayo, pinanganak tayo nang wala tayong damit, walang saplot, pero pagkapanganak natin, meron nang ibinibigay sa atin habang tumatagal, may mga ipinagkatiwala na sa atin, and even your talent. Kaya nga, parable of the talent, may talent ka. Marunong kang sumulat, marunong kang mag-drawing, marunong kang kumanta, marunong kang mag-isip, marunong kang bumuo ng mga phrases. Hello, marunong kang tumugtog. Those are talents. That out of these talents, may gagawin ka. Pag may wisdom ka, pwede kang makapag-produce ng wealth. Hello. Nung kahapon po, kumain kami nila Pauline na stress eating. Kain tayo ng balot, kain tayo ng pares mami, pakwan, yan, sarap buko juice. Naku, ang daming pumunta ng mga may bata, may nanay na may kargang bata, mga batang humingi ng pakuan. Alam mo, tapos may kasing laki ni ni Paulo Sabi sa akin, naubos na yung mga pera ko sa purse ko. Sabi ko, mas malaki pa katawan nito sa akin. Alam niyo yun, hello? Kapag kasi hindi na-develop, yung soulical wealth, ang tingin mo sa sarili mo hanggang hingi ka na lang. Amen. But if you develop your intelligence and emotion, you can say to yourself that I can. Kaya, again, it is connected to our spiritual. So sabing ganon, no, wisdom will make your life pleasant. It will bring you peace. As a tree makes fruit, wisdom gives life to those who use it. Everyone who uses wisdom will be happy. Using His wisdom, the Lord made the earth. Kino mo, si Lord, mismong siya, gumamit siya ng wisdom sa creation. Using His understanding, He set the sky in place. Using His knowledge, He made rivers flow from the underground springs. He made the clouds drop rain on the earth. My child, hold on to wisdom and reason. Don't let them out of your sight. They will give you life. Hello. Like a necklace, they will beautify your life. Then you will go on your way in safety and you will not get hurt. When we have wisdom, we will make a right decision. And it will spare us from pains and hurts. Ililesen. Hindi mo man, di ba minsan kasi may mga pains talaga, hindi naman ikaw ang gumawa, yung ibang tao, hindi ka na-spare doon. Pero ikaw mismo, yung personal decision mo, mag-i-spare pag may wisdom ka. Halimbawa, pag may wisdom ka, hindi ka agad mag-aasawa ng maaga. Nag-asawa ka, nag-boyfriend ka, nag-girlfriend ka, wala ka naman trabaho. At tas napahamak pa, walang wisdom kasi, no? Sabi, pagka hindi makatiis, nabubuntis. Diba? Pagka hindi makapagantay, nagiging tatay. Wala pang trabaho, umaasa pa sa baon ng nanay, ng mga magulang, nag-boyfriend, nag-girlfriend, walang wisdom. At wala pang wisdom, pumunta pa sa dilim. O siyempre, na-disgrasya na. O sabi, paano yun? Sabing ganon, epektado ang life mo. Hello, sabihin mo sa katabi mo, wisdom. Kaya yung mga kabataan na may wisdom, aaral muna yan. At yung mga kabataang may wisdom, hindi yan pupunta sa dilim. Amen? Ang kabataang may wisdom, maglilingkod kay Lord dyan. Ang may taong may wisdom, alam mo kung saan ang eternal value ng iyong pera. Hello. Sabi dyan, they will give you life. Then you will go on your way in safety and you will not get hurt. In other words, your prosperity depends on your spiritual growth and your health depends on your mental state. Kaya minsan ang niisip po natin, ang health po ay sa katawan lang. No? Kapag hello? Di ba pag walang sakit, walang arthritis, walang rayuma, tama, healthy yan, no?
Pero alam nyo ba na ang soul natin kailangan din ng health. Kaya nga ngayon tayo mental health. Inaano natin yan, dinidil natin. Kasi bakit? Rampant na ang suicide ngayon. Amen. So, wealth it is an idea. It has to first exist in the mind. Ang wealth po ay hindi lang yung nahahawakan natin. Pero yan ay idea. Sabihin mo idea. At yan ay nag-exist, nagsisimula sa isip. Hello? Kaya dapat itong brain natin healthy, walang negative. Huwag ka mag-entertain ng negative. Kaya nga tayo nilinis muna, pinatawad tayo ng para free tayo from guilt. Free tayo from condemnation. Hello? Nilibre, ipinalaya ang ating kaisipan mula sa guilt and condemnation para makapag-isip tayo ng tama. Para mentally healthy tayo. Salamat sa dugo ni Jesus. Amen. So you must be wealthy in your soul. Your soul becomes wealthy when you read and study. Sabi nyo nga, read and study. Hindi lang panay social media. Hello. Ito yung maganda sa home office eh. No, hindi ko na naman sinasabing sa home office lang ang blessing. Marami naman. Alam mo lahat tayo, home office dito. Wala na maghahatid ng di ba, ng mga estudyante sa school. Nasa home office na. What I mean to say is this, kaya pinagpapasalamat ko din kasi may mga kabataan tayo na-hire. Tapos, ang schedule nila, maayos na. No, mag-aaral, part-time sa home office, 4 hours, kumikita. Tapos pag uwi, matutulog. Tapos pag matutulong sa bahay, wala na siyang panahon mag-ML. Wala na rin panahong mag-jowa. Kasi busy na siya, occupied na siya. Tama. Tignan mo, nag-aaral. Tapos home office, part-time. Tapos uuwi, syempre magde-devotion. Or pag matutulog 8 hours, kakain, magde-devotion. Tama, maglilinis ng bahay, tutulong sa bahay. Magbi-ministry. Yung pala, magbi-ministry, magdi-disciple, pupunta sa campus, magsi-cell group, mga 2 oras. Naku, wala na talagang panahon maggala. Wala nang panahon wala nang panahong magbulakbol. Hallelujah. Amen? No? Nasa tama yung, yung oras na eh. Praise God. So, pangatlo, physical wealth. Beloved, I pray that you may prosper in all things and in health as your soul prospers. You must take care of your physical body. If you are to fulfill God's calling on your life, kailangan malusog ka. Kailangan walang sakit. No? Yun ang sabi po I think si Miles Monroe or si Reinhard Bonnke that sickness is illegal to our body. Illegal yan. Hindi naman kinreate ng Diyos si Adan at Eva nang may sakit. The body that God created is not designed for sickness. Hello? Kaya nga, yung kasakit po ay nag-enter lang sa buhay ng tao nung tayo po ay nagkasala. Kaya nga yung mga sakit din kasamang na-crucify, cancer, high blood, ano pa, no, mga diabetes, whatever, marami pang mga karamdaman dyan sa back ni Jesus, 39 slashes. Ni-redeem. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Huwag mo nang i-declare na may sakit ka. Kasi for us, in order to advance the kingdom of God, we need to be healthy. We need to be physically fit. Minsan kasi yung sakit, ayun ang nagiging dahilan, hindi po ako makakarating, Pastora, masakit ang bewang ko, masakit ang tuhod ko. Sumayaw na. No, maraming iniindang sakit. Hello, maganda, 75 years old, talagang, ano ka pa rin, alive and kicking ka pa rin, di ba? Ang hirap naman, humaba buhay mo, pero panay naman sakit at may maintenance ka na, lagi ka na nasa ospital. Hindi yan abundant life.
Masarap yung 75 years old ka na, talagang nag-jogging ka pa, nagmi-mission ka pa, nagmi-ministry ka pa, nagdi-disciple ka pa, nagsi-cell group ka pa, namimisita ka pa, nagpe-pray ka pa. Hello? Kaya nga, you need to take care of our body. Kasi if you are burned out, pag na-burn out ka, sobra kang trabaho ka ng trabaho, puyat. Kasi may nahabol ka ng pera, di ba? Eh, wala na, magkakasakit ka, mauuwi ka agad sa sementeryo. Amen? Actually, si Lord, kaya tayo binibigyan ng favor kasi yung 1 year labor natin, 1 day favor lang kay Lord. Wag lang tayong greedy sa pera You will be of no value for the kingdom pag burnout ka, pag may sakit ka, wala tayong value. Kasi bakit? Actually, magiging liability tayo. Diba? When God gave Moses instruction, nagbigay ng instruction si Moses sa Israelites, ipinakita po doon kung gaano kahalaga ang pag-iingat ng katawan. Alam niyo po ba na inutos din sa Bible kung paano mag-ingat sa katawan? Diba? Nag-provide siya ng hygiene list. Sabi, maligo kayo. Diba? Mag-circumcise. Tama. No? That is hygiene. Pas nagbigay din siya ng diet. Ganon kahalaga sa Panginoon. Nagbigay siya ng instruction kung ano ang kakainin at hindi kakainin. Yung circumcision, yung paghuhugas ng kamay, kasama pala yan sa inutos ng Diyos. Sino dito yung kakain ka na lang, hindi ka naghuhugas ng kamay? Di ba tayo talagang Foot washing kasama. Uy! Kasama pala diniscuss ni Lord John. Yung bathing, yung paliligo. Hallelujah. Tignan yung katabi mo. Naku, hallelujah. Guilty ako dyan. Ang lamig kasi. Di ba? Meron namang hot water. Pati yung baptism. No? Those are some many purification practices in the scripture. Physical wealth is something that we must not neglect. Huwag natin pabayaan yung physical wealth. Amen. No, kaya yung mga matatamis, wag na kayong sobra sa sugar. Nasa si Pauline. Pauline, nasan ka? Wag ka nang mag-milk tea. Na? Yung too much sweets. Alam niyo ba, ang high blood pressure ay hindi gawa ng pagkain ng mga taba-taba. Ang high blood pressure ay gawa ng maraming sugar intake. Actually, hindi lang kanin. Kawawa naman yung kanin. No, lagi na lang kontrabida sa buhay natin. So, hindi ako magkakanin ngayon. Pero naman, tumungga naman ng 1 galon na milk tea. Tama, ano kaya? Kape, 3-in-1. Hindi ka nga nagkanin. Nag-3-in-1 ka naman, 3 times a day. Hello? Kaya, sabi ko, kawawa ang kanin. Naging culprit. Hello, sabihin mo, ingatan mong katawan mo. Ha? Physical wealth is different kind of wealth. Amen. Kita niyo po Sino nakakakilala kay Steve Jobs? Kaya, mga kapatid, mga anak, kaya yung pag-inom ng alak, too much wine. Sabi, kung paano pag wala, hindi naman too much. No? Basta yung mga nakakalasing, yung nakakasira, pagsisigarilyo, pagdodroga, lahat ng sobra masama sa katawan. Amen? No? Alagaan natin ang ating katawan. Yung sobra sa pagtatrabaho. Yung sobrang walang tulog. Ayan. So, si Steve Jobs, sino nakakilala sa kanya? Co-founder ng Apple Computer. No? Meron siyang net worth na $100 billion. Ilan yung kanyang net worth? $100 billion. Pero nung namatay siya, namatay din siya with $1 billion in the bank. Pero not a single dollar could cure his pancreatic cancer. Namatay po si Steve Jobs sa pancreatic cancer. Na kahit may $1 billion siya sa bangko, hindi nakatulong yung billion na yon para siya ay bigyan ng buhay o extend ang buhay niya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alagaan mo ang iyong katawan. Huwag masyadong kain ng kain. Lalo na ng mga masasama. Ang daming mga yung mga
Ano ba to? Ajinomoto, ano ba yun? MSG, yung monosodium glutamate, yung mga preservatives. Yan. No, bakit nung araw naman walang preservatives? Nung araw naman wala namang monosodium glutamate. Masarap naman ang pagkain. Hello? Kinukulprit pa talaga yung kanin eh. Nasa mga preservatives po yan, yung mga inahalo sa pagkain. No? Kaya pag nagmi-milk tea po ako, tatanungin ko muna, ano po yan, natural or powder? Kasi pagka powder, maraming sugar yun. Amen. So no matter how much you know, no matter how much talented you are or how gifted you are, kahit gaano ka pa maraming alam, kahit gaano ka pa katalento, ka-gifted, pero kapag ang katawan mo ay nag-breakdown na, you are poor. Kaya ang sabi nga ng kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan. Alagaan mo ang iyong katawan. That's why Apostle John said, above all you prosper and be in good health. And so we have to become wealthy in our physical. Amen. We need to make a decision to become healthy and wealthy. Hindi lang wealthy. Yung iba kasi, pangarap ko maging mayaman, maging wealthy. Kaya trabaho ng trabaho, yung umaga ginagawang gabi, yung gabi ginagawang umaga, wala ng tulog. Hindi na rin nagsisimba. Pinabayaan ang spiritual wealth. Ayun, yumaman naman, kaya lang namatay ng maaga. Kaya baliwala ang wealth kapag walang health. So you can develop your physical body by avoiding drinking alcohol. Sabihin mo nga sa kami, amen. Medyo tapikin mo. Kailangan mag-exercise. Amen. No reading of evil books. Hallelujah. No, yung mga anak po natin, bantayan natin. Grabe yung mga palabas ngayon, yung mga libro na binabasa nila. No smoking. Yun, walang vape. Sabi, hindi, mas safe to kasi hindi na to. Alam niyo po ba, sabi ni Pastor, ang vape ay mas dangerous kesa doon sa tobacco. Kasi ang tobacco, natural pa yan pero ang vape, chemical. Kaya marami pong bata ngayon sumusukan na ng dugo kasi dahil sa vape. Kasi pinapasok mo chemical sa body, hindi naman yan dapat i-contain ng body. Anything na chemicals, or ano ba tawag dito, yung mga particles na ipasok mo sa katawan mo na dapat na supposed to be hindi para sa katawan, sisira ng katawan mo. Hello, makinig po kayo. Amen ba sa mga kabataan? Sino dito yung nagve-vape? I tell you, magpapaikli ng buhay yan. No smoking, no vape. Ano pa? Avoid consuming drugs. Hello, galit si Duterte dyan sa drugs Hindi lang yung sisira ng buhay ng iba, kundi mismong buhay mo sisirain ng drugs. Don't look at evil things. Do not abuse your body with no sleep. Ang sleep natin, ang body natin kailangan 8 hours. Sabi nga, hindi, pagka tumatanda na, lumiikli na yung hour sleep. Hindi po. Hindi naman nagbabago yung katawan natin Tama? 8 hours. Bawasan mo yung mga hindi unnecessary sa life mo. Amen? No? Maglingkod lang tayo talaga sa Diyos. Alam niyo yung pagtatrabaho natin, too much work. Hindi naman yan necessary kasi bakit? Si Lord ang magbe-bless sa atin. Hindi ang kumpanya, hindi ang mundong ito. Ang provider natin si Lord. Nangako siya Amen. O yung mga mag-aaral. Ito, kung may mga teacher din. Sobra naman magbigay ng requirements. Yung mga bata, hindi na rin makapag-ano. No? Grabe, yung elementary, parang college na lesson. Grabe po, sasabog na yung brain ng mga estudyante. No? Ay, yung mga nanay naman, sige, accelerate nyo. Kinder pa lang, gusto gawing grade 6 na. Do not abuse your body. Yung pagdaanan niya ng katawan. Tama ba? Tapos process, nakakapagpahinga.
And sa panghuli, no sex outside marriage. That is fornication. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Salamat sa physical health. Amen. Spiritual, soulical, physical. Pang-apat, social wealth. Both spiritually, physically, the company you keep will significantly impact your level of success. In other words, sino yung sinasamahan mo? Isang maling relasyon sa buhay mo ay pwede kang tanggalin sa iyong divine assignment. So, dapat ang bawat relationship po ay unique. At meron pong role at nagsiserve ng purpose. Yung connection po natin, yung ating relationship with other people, meron pong purpose yan. Kung bakit nandiyan ka sa pamilya mo, bakit nandito ka sa church, bakit nandiyan ka sa ganyang eskwelahan, bakit nandiyan ka sa kanyang kumpanya, bakit connected ka sa leader mo, bakit connected ka sa pastor mo, because it has a purpose. Kailangan ma-determine mo saan connection ka. Anong connection mo? Kanino ka nakakonect? Kasi isang maling connection lang pwedeng sumira ng buhay mo. At pwedeng sumira ng purpose mo. Hello? So you are wealthy as the company you keep. Mayaman ka, depende sa kung sino ang kasama mo. Hindi ibig sabihin na dapat mayayaman ang kasama mo. No. It means good influencer ang kasama mo. Hello? The company you keep will determine what will accompany you. Kung sino sinasamahan mo, yun ang sasama sa'yo. Hello? Kaya ang sabi ko sa anak ko, anak, kahit maganda ka at hindi man ka talinuhan, yan, di ba talino naman po? No? Sabi niya kasi sa akin, mami naman kasi bakit sila puro masasarap na mamahaling gatas ang pinainom mo sa kanila? Ba't ako Bear Brand? Anak, pasensya na nung panahon na yun. Gipit ang mami. No? Kaya sabi ko sa kanya, hindi man ikaw katalinuhan, maganda ka lang. Sumama ka na lang sa matatalino, magiging matalino ka rin. Amen ba? Sabi ko, sumama ka sa mga palaaral, magiging palaaral ka din. Kasi the company you keep is the one that will accompany for your future and your purpose. Amen. You'll have to determine kanino kang connection. Sometimes we don't give it much thought. Hindi natin pinag-iisipan kung sino sasamahan natin. Hello, mga young people. Pag-isipan mo mabuti kung sino ang sasamahan mo. Crucial yan sa pag-develop ng prosperity and also a prosperous friendship, relationship with those around you. So essentially, you are essentially as poor as the companions you have. Depende, kapag sumama ka sa mga puro negative, magiging negative ka. Pag sumama ka sa mga walang pangarap, mawawalan ka na rin ng pangarap. Pero pag sumama ka doon sa mga matatalino, tingnan nyo si Jesus, 12 years old pa lang, sinong kausap niya? Mga teacher. Yung may full of wisdom and knowledge. Huwag mo lang sasamahan yung ka-level mo. Huwag lang mo sasamahan yung mas matalino ka sa kanila. Samahan mo yung mas matalino sa'yo kasi meron kang matututunan sa kanila. Amen. So if your marriage is not working well and your relationship with your parents is not working, then you are sick. You are poor. It is called social disease. May natututunan po ba tayo? You're poor. You are poor. If you are enraged and offended all the time, mahirap ka. Kapag lagi ka na lang na-offend. Hallelujah. Mahirap ka pag di ka marunong magpatawad. Wala akong marinig Sinong aamin? If we are always offended, yung palagi na lang tayong nasasaktan, lagi na lang tayong na-offend. Hindi tayo makapagpatawad. We are socially poor. Kasi bakit? Sira ang relasyon mo sa kapwa mo. Amen. Kaya kanina pong umaga, nagpatawad na ako Hallelujah. Di ba? No? Sabi ko, Lord, ako talaga unang babaguhin dito. Amen? No, tayo unang binabago dito Hindi ito yung tama ako, mali siya. Hindi Kahit tama ka, mali siya, o tama siya, mali ka, patawad ka. Because I am socially wealthy. Amen. I have a good relationship with other people. Loving God, loving people. Hallelujah. So Jesus said, forgive those who have sinned against you. Do good to everyone. Why? To keep your social wealth.
Mahirap may kagalit. Hindi ka makalabas ng bahay. Mahirap din yung may utang. Hindi ka na makalabas ng bahay. Tama. At mahirap din yung nagpapautang. Kaya wala na lang utang. No, to utang. Amen? Kasi ano yan apektado yung ating relationship. So sabi nyo, social wealth. You need to be nice to people, hindi lang sa mga gusto mo, kahit sa hindi mo gusto. Hindi lang doon sa mga mayayaman, kundi gano'n din sa mahirap, doon sa unable. No? Hello, be nice to people. Sabihin mo sa katabi mo, I will be nice to you. No? Kasi ang success mo, nakadepende. Minsan nakadepende yun sa taong ayaw mo. At times you don't require cash. No, you really want individuals with cash. Actually, hindi ganun naman talaga eh. Hindi mo naman kailangan talaga ng pera. Ang kailangan mo lang yung taong may influence. Amen. Si Jesus, why siya? He surrounded himself with those who had resources. Kaya nga, hindi nakaka-surprise na close siya kay Mary. Hello? Si Jesus, surrounded siya ng mga wealthy people. Amen? Si Nicodemus, kasama niya. Kasi kailangan niya influence eh. Nakuha niyo ba? Kaya mahirap yung lagi, may galit ka. Ayusin natin ang relationship natin sa ibang tao. Because one day we will gonna need them. Hello? Kaya kung yung mga maliliit na bagay lang, padaanin mo na lang. Amen ba? Kasi one day you will gonna need people. Amen? No? Buti na lang nagbago na ako. Dati talaga, siga ako. Talagang awayin ko talaga eh. No? Pero talaga, Lord, sorry Lord. Sabi mo nga, Lord, sorry. No? Kapag alam niyo po, hindi tayo nagpapatawad, tinataboy po natin ang mga tao sa buhay natin. At pinaliliit po natin ang ating mundo. Amen? So si Joseph, while in jail, created connection. Tama? Wala naman siyang cash. Hindi niya kailangan ng pera sa kulungan. Pero meron siyang mga companions. Pinakisamahan niya ang mga nasa loob ng selda. Kaya, tignan niyo po kaya yung ini-invest natin na relationship sa mga tao, hello, hindi naman palaging pera ang kailangan natin ng pakisama. Tignan niyo, dahil marunong siyang makisama, nung lumaya, yung isa sa mga nakakulong, hello, naalala siya dahil pinakasamahan niya ng maganda. Sabihin mo, you need connection. Nung kailangan na ni Pharaoh na mag-i-interpret, sabi nung, hala, may kakilala po ako, mabait to, nag-i-interpret ng dreams. Ayun na, nirekomenda. Amen. Paano pag paalaaway ka, hindi ka i-recommend. Inaway mo eh. Wag yun pala, away ako nun eh. Amen. Kung yung umutang ka, di mo binayaran, hindi ka rin i-recommend. Wag yan, hindi nagbabayad dyan eh. Amen. Hello. Yung halimbawang, yung ikaw ay unprofessional, ay, hindi ka na i-recommend yan. Hello. Naunawaan ba natin? Sino nagbago? Sometimes it's not just what you know, but also the relationship you maintain. It was through friendship that Joseph attained the positions of being a minister, a prime minister. It's relationship. Sabi nyo nga, relationship. Sabihin mo, relationship. Hallelujah. Panglima, influential wealth. God wants you to be healthy in your ability to affect change the world. Dito po papasok ang vision. Meron kang platform. Meron tayong platform. Professional ka, businessman ka, estudyante ka, o ikaw ay magulang in the community, in the barangay. You have a platform, you have an influence. Amen. Gusto ng Lord na maging healthy tayo in order to affect or to change the world. The best way to do is by making yourself valuable. Sabihin mo nga, valuable. Ibig sabihin, ikaw ay solution provider. Ikaw ay problem solver. Magiging valuable ka if you offer solutions.
Amen. Kaya alam niyo po, pag may problema, magpasalamat ka. Kasi nahahasa ka para mag-solve ng problema. Amen? Doon ka nagkakaroon ng value. Kapag kaya mo mag-solve ng problema, kaya yung mga leaders natin na nagdi-disciple, problem solver yan, mataas ang value niyan. Hallelujah. Kaya nga tayo may mga leader tayo, hindi na tinatawag si Pastora Sara no? Tinatawag na lang, Marvin, may patay, kailangan mo ng kailangan mong mag-preach, mag-share doon sa funeral. Amen? Ninang Lily, merong batang nagpakamatay doon at buti na lang nabuhay. Counselan nyo. Hello, nakikita yung value mo. Na kapag may problema, ikaw ang lalapitan. Hallelujah. Sabihin mo, increase your value. That is your influence. Because you will never be remembered for your possessions, but for what you gave. Kailangan you must be able to make a difference in other people's lives. You will learn to solve problems as you grow in Christ's character. Amen. Nagkakaroon tayo ng difference sa buhay ng ibang tao. God wants you to be rich in your ability to affect change in the world. You accomplish this by making yourself valuable. What source of impact do you have in your family? Anong impact mo sa family mo? Anong impact mo sa community? Anong impact mo sa campus? Anong impact mo sa area mo? Anong impact sa church? Hello. You must be wealthy in the realm of influence. Amen. Kaya nga, alam niyo po, may sabi ng isa sa mga leader natin, sabi niya, Pastora, yung mga anak nga niya dito pinapupunta. Sige, punta. Dalhin mo yung anak ko. Sabi niya, sige, iyaan niyo sila dun sa church. I-disciple niyo. Nakita po ng mga taong ito na tayo ay nagsusolve ng problem. Amen. Yung mga juvenile problem. Ano yung mga juvenile problem? Early marriage, mga addictions, mga vices. Kaya pinapupunta nila dito sa church. Why? Because we provide solutions. We have we have influential wealth. Amen. Ano sabi sa John 16:23? I say to you, whatever you ask from the Father, He will give it to you in my name. Jesus used this power of influence. Kaya nga yung pangalan ni Jesus, may influence yan Amen. That's why sabi, ask God anything in His name. Kaya minsan nga, pagka meron ka talagang, di ba, you became valuable, pupunta ka kay Mayor. Sabi mo, Mayor, sample ko lang si Pastor Alan, kahit wala na. Mayor, meron po kaming project doon po sa Jagiya. Yun po ay church ni Pastor Alan. Kahit nga patay na siya, ginagamit ko pa minsan yung pangalan niya Why? Because of influence. Na yung pangalan pa lang nabanggitin, grabe may power na Amen? Kaya you need to increase your value. Amen. Connect yan. Pagka may social wealth ka, maganda pakisama mo sa tao. Tama kaya ako nagagamit ko pangalan ni Pastor Alan Kasi bakit? May social wealth siya May influence. Kaya kahit wala na siya, nagbe-benefit kami. Amen. No? So influence, that is the power of influence. Amen. Don't use your name because you have influence, but because of the name of Jesus. Ang tanong, kumusta naman ang pangalan mo sa community? Hello. Kaya nga, pagka pala absent ka, pala bulakbol ka sa school, wala kang influence doon. Pagka panay puro ka bisyo, ang buhay mo, wala kang influence. Amen? Kasi yung integrity mo, yung dignity. Pagka pala utang ka, wala ka ding influence. Kaya tayo, tinuturoan no to utang. Amen? At ngayon, kung may utang man, okay, nire-redeem yan. Okay, walang condemnation dito, ha? Kung may utang ka, bayaran mo. Kasi may redemption. Amen? Sino naniniwala? God will provide. Kasi naman, minsan nagpo-provide na si Lord, di pa ibinabayad, Bayad mo na. Amen. Huwag mo na patagalin. Bayad. Sabi mo, bayad. No? We need to establish a good name so that we can have influence. Amen. Last two, community wealth.
You must be wealthy in your community experience. This means you must be capable of improving the lives of other people. Tumutulong tayo sa community para mag-improve ang buhay ng ibang tao. Hello? So if we help others to achieve their desires, you will cultivate wealth within the community. Tinutulungan natin ang mga kabataan na magkaroon ng pangarap. Tinutulungan natin ang mga kabataan na mag-aral. Meron po tayong mga leader dito, nagpapaaral na ng college. Hello? Praise God, palakpakan nga natin si Lord. May mga ilan po tayong mga leaders din, nagpo-provide na rin ng trabaho. Hello, that is community wealth. We are solving other people's problem. You will become prosperous in the community. Kapag nagpo-provide po tayo ng solution sa problema ng ibang tao, nagiging valuable tayo at nagiging prosperous tayo. Amen. Alam niyo po sa funeral, people talk more about community wealth than anything else. Kapag yung patay na, tama, di ba? Pagka merong yung wake, ano ang pinag-uusapan? Yung kanyang community contribution. Amen. They never talk about the money, the car, or the house. They talk about community wealth. Ay, natulungan niya yung anak ko. Ay, natulungan niya ang barangay. Nag-contribute yan. Ay, dahil sa buhay niya, nabago yung anak ko. You see? Hello? Community wealth. Sabi niyo nga, community wealth. Ito ang pinag-uusapan kapag ka ka na? Tawag dito? Nakahimlay ka na. No? Kapag nag-assist ka ng drug addict, ng needy, no, ng mga abandon, mga individuals na hindi nila matulungan ng kanilang sarili, tinutulungan mo para din umasenso, maging mayaman, ma-improve ang buhay. Yan ay community wealth. Amen? Kaya nga by doing this, kapag funeral mo na, no, people will speak highly of you. At funerals, people often focus more on community wealth than anything else. Amen. Dinidiscuss nila ang contribution sa community. But if you lack community wealth, your funeral may be short. At sabi nga ni Pastor Alan, malalaman mo na ang isang tao ay may impact sa community kapag ka namatay siya at yung libing na. Kapag konti ang nakiramay, ibig sabihin wala siyang impact. O wala siyang natulungan. Pero pag madami, pupunta talaga yung mga natulungan mo. Amen ba? Kaya if your obituary reflects your community wealth, what you do for others that enriches your standing in the community. It's not just the material possessions you acquire. Hello, makinig po tayo. Kaya gusto nating yumaman, hindi para tayo sa personal gain. Kaya hindi tayo mukhang pera. Gusto lang nating yumaman kasi ang hirap naman tumulong kung walang pera eh. Tama ba? Gusto mo mag-invite, walang pamasahe, i-invite mo, ikaw din wala kang pera, paano papamasahihan? 9:30 ang service, maglakad na kayo, 6:00 pa lang. Pagdating mo dito, labas dila na, kasi walang pamasahe. So kaya gusto natin na meron tayong financial. Amen? No? So you are never remembered for what you save. You are remembered for what you gave. We don't remember Steve Jobs for his billions of dollars, yet for the iPhone he provided for this world. Pag sinabi mong iPhone, yan, Steve Jobs. Amen? So, i-prioritize natin ang legacy. Say legacy! Focus on creating lasting impacts, whether in relationships, contributions to society, meaningful achievements. And by doing so, you won't ever be forgotten. Ang tanong ko ito lang, anong ang gusto mong contribution sa community na hindi kakalimutan ng tao tungkol sa'yo? Si Ninang Lily, lagi yan, takbuhan yan pag may emergency. Yun, di ba? Nahihiraman ko yan nung pero wala nang utang di ba nang? Kaya ako napatapos ng pag-aaral yung anak ko. Nung tumakbo ako sa kanya, tinulungan ako. Pero binayaran ka na, di ba?
Nung may problema kaming pamilya, si Brother Joy ang aking tinakbuhan, naayos. Amen ba? No? Hallelujah. Doon ka maalala eh. Naalala ko po yung video ni Pastor Alan, pinost ko sa FB, ang dami nag-like eh. No? At isa lang ang word na doon, sa atin, sabi niya, kaya mo yan. Si Pastor, maalala natin, madaling magtiwala sa ating mga kakayanan. Amen. Sa 2 Corinthians 9:11, you will be made rich in every way so that you can be generous in every way. Amen ba, Aliana? Such generosity produces thanksgiving to God through us. Kaya ka payayamanin ni Lord. Kasi para maging generous ka sa lahat ng paraan. Hindi lang yan sa finances. Amen. Sa community. Sa influence natin. Kaya tayo yung vision natin, ginagawa natin. Without the influential wealth, without community wealth, ang hirap gawin ng vision. Kaya ang vision kailangan andito sa puso natin. To win souls and make disciples. Amen. And last, generational wealth. Anong iiwanan mo sa iyong mga anak at apo sa next generation? Ang sabi sa Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Regardless of how much money a person have, an inwardly focused person is poor. You see, kahit gaano ka pa karaming pera sa bangko, pero kapag lagi kang nakafocus sa sarili mo, you are poor. Hello. Yung alam mo yung lagi mong iniisip, preoccupied ka ng sarili mong pangangailangan, ng desire mo, preoccupied ka ng mga issue ng sarili mo. Nakakalimutan mo na yung pagiging generous sa iba, yung pagiging empathic. Wala na yung meaningful relationship. So mahirap ka pa din kapag laging nakatingin ka sa sarili mo. Kaya nga sabi, mamatay ka na. Mamatay ka na sa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, paalala mo lang, patay ka na sa sarili mo. Ha? Kaya nga alam nyo, yung mga leaders natin, even your pastor, hindi tumatayo dahil okay. Namatay lang sa sarili. Kanina, pinatay ko sarili ko. Mamatay ka, hindi pwede nga na. Mamatay ka sa sarili mo. Umiigkas ka, mamatay ka. Di ba, minsan tayo yung mga umiigkas-igkas, ay buhay pa, kailangan patayin pa eh. Tama? No? O sabihin mo ulit sa katabi mo, mamatay ka na sa sarili mo. Ha? Tama na yung pagiging so focused about self. According to Proverbs, if your grandchildren can benefit from what you are doing, you are wealthy. Kapag yung apo mo nag-benefit sa iniwan mo, yan ang tunay na mayaman. Yung meron kang impact, may legacy ka sa next generation. Ang tanong, ano ang impact mo sa next generation? Amen. It is our responsibility to be generationally focused. Generationally focused becomes generational wealth. Generationally wealth. Hallelujah. Nagtatang twister na ako dito, Baxter. This is the main one, center around becoming affluent with regards to the generation. Ibig sabihin, ginagawa natin to para sa next generation. Amen? Hallelujah. Na kahit na wala na tayo, may magpapatuloy. Kahit wala na tayo, meron pa rin magmamahal sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi yun ang iniwan natin sa kanila. We need to leave an inheritance for our children. Kaya yung mga wise na tayo, mga wise na tao, iniisip niya, ano kayang iiwanan ko? Ano kayang iiwanan ko sa aking mga anak, sa aking mga apo? You are really wealthy if your grandkids can profit from what you are doing. Ang totoong mayaman pala kapag nag-profit ang iyong anak at apo at kaapu-apuhan sa ginagawa mo ngayon. But if you consume everything exclusively for yourself, you are poor. Hello?
Kalimutan na natin yung mga ating sarili. Marami naman talaga yan. Pero nabubuhay tayo para sa next generation. Amen? Hallelujah. When you leave a mortgage for your children to pay, it reflects poorly. Yung alam mo yung namatay ka, ang iniwanan mo utang. Sabihin mo, may pagkakataon pa. Ang mahirap niyan, yung iniwanan mo, bisyo pa. No, mahirap yun. No, yung ipinamana mo, bisyo, yung sugal, yung pag-iinom, yung utang. Hello, sabihin mo, buti na lang may redemption sa krus. Amen? No? Alam niyo, sabi ko, salamat sa Lord kasi napabilang ako sa Berana. Amen. Ang kayamanan na iniwanan nila sa akin ay ang church, the people. Amen. The service, the ministry for God. Amen. Sino masaya na ikaw ay nasa ministry? Nasa serbisyo ka sa Panginoon. Amen. And same, yan din ang ipapamana ko sa aking mga anak. Amen. Sino magsasabi ang ipamamana mo sa anak mo, unang-una ay ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Pero maganda rin, meron ka ipapamanang bahay, may ipapamana kang kotse, mga mas maganda na rin yun. Tama? No? So when you leave a mortgage, hindi, wala na yan. Wala na yan. Sabi mo, burado na yan. So in the realm of God, you should think in generational terms. Amen. Leave behind assets, no deficits, only blessings, not curses. Amen. So, in conclusion, true wealth resides within these 7 areas. And among them, hindi di ba nabanggit ang financial? Kasi bakit? Kasi ang money po ay tool. Sabihin nyo nga tool. It will come out when we develop the 7 areas. Ang pera, dadating lang pag na-develop natin yung 7. Na-gets ba natin? Ha? So, kaya ang pera, we do not love money, but we need money. Because the love of money is the root of all evil. Money is just a tool. It is an exchange, para sa exchange. Kasi, para sa transaction yan. Pero, kaya nga alam nyo, tinuruan tayo, ang pera, i-release natin eh. Bakit? Para hindi naka-attach sa puso natin. Hello. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Lord ang pera natin because He owns everything. Ang dinidil ni Lord, yung attachment natin sa pera. Pero gusto niya tayong i-supply, gusto niya tayong i-bless with so much wealth, with so much money so that we can support and we can advance the kingdom of God. Ang problema, kapag naka-attach ang pera, ang puso natin sa pera, hindi natin ma-advance ang kingdom of God. Bakit? Hino-hoard. Hello? Kaya, we give our tithes, we give our offering. Tinuro ni Lord dyan. We give our first fruit. Amen. Ayun, in-emphasize. Sinabi din ni Bishop Oriel, and even Bishop Oriel, sabi niya, pinapractice ang first fruit. And pinaliwanag niya po, I want just to, sabi niya, tama, tinuro ko po sa home office yun, yung best. Hindi tayo nag-o-offer ng first fruit lang, but we offer the best. Amen. At hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya kasi, kung 70, hindi best, yung 30 ang best, ibigay mo. Pero para sa akin kasi, 100% is the best. And God deserves my 100%. Amen? Kaya nga si widow, siya ang siya ang sinabi ni Jesus na, sabi niya, He gave all. She gave all. Because all these rich people gave out of their excesses. Tama? Mga sobra-sobra na lang binigay ng mga rich people na yan. 20% lang yan ng kayamanan nila. Nagbigay man yan ng 1 million, may natira pa ring 9 million sa kanila. Pero itong widow, 1,000 lang ang binigay. Pero that is all what she have. So He gave all. So anong tiningnan ni Jesus? Yung all. I believe, no, that when we give all to God.
Actually, it's not just in the finances. It depends on our faith. I always challenge you because I practice it and I experience it as a pastor. I prosper and I am blessed because I follow the principle of God. That's why I'm imparting it to you. But it depends on your faith. Kaya pag pinractice nyo po yung giving, make sure that you have the word in your heart. Because without the word of God, there's no faith. At kapag pinractice mo yan, magmumurmur ka lang at magko-complain. But when you have the word, you will have the faith. And the faith is not in the wealth or the money of this world. The faith is in the provider of all the things that we need. Amen? Amen. Kaya, ang totoong wealth, yung 7, spiritual, soulical, physical, what else? Social, yung relationship natin, influential, community, and generational. Yang 7 na yan, pag yan inalagaan natin, pinagyaman natin, the provision of God will come. Amen. Kaya wala po dyan ng financial wealth. Kasi ang finances, galing yan sa kamay ng Diyos. Amen. Ipagkakatiwala sa atin. Kapag yung 7 ito, i-work out natin. Amen. Sige, tayo tayong lahat. Praise God. Kaya alam niyo po, sa umagang ito, kung meron kang hihingin kay Lord, ano yung una mong hihingin? Anong wealth ang kailangan mo ngayon? Anong wealth ang unang-unang kakailanganin mo? Yes, spiritual. You need Jesus. You need Jesus. We need Jesus. Because He became poor so that we can be rich. So that we can be generous in all ways. And many people will be thankful to God. We cannot be wealthy enough, completely and whole, without Jesus. Amen? I want you to raise your hands if you want to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Not for the sake na maging mayaman ka, but you know that you are poor. Kasi pwede naman may 1 million ka sa bangko, pero nakita mo sa sarili mo that you are poor. I am poor without Jesus. Yes, I own a building. I own a lot of business. I own a lot of cars. But I'm still poor because I don't have Jesus. Kailangan ko si Jesus. Amen? Sino dito na recognize mo that you need Jesus? Kaya nga sabi niya, blessed are the poor in spirit. Ma-recognize mo na hindi perang kailangan ko. Hindi material ang kailangan ko. Ang kailangan ko si Jesus. Kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Kailangan ko ng kagalakan na nanggagaling kay Jesus. Sige, taas mo ang kamay mo, tayo po'y mananalangin. From your heart, Lord Jesus, thank you for dying on the cross. Thank you that you gave your life, that your blood has shed on the cross. It was shed for me to redeem me from all curses, to redeem me from all sicknesses, that my life will be complete, that my life will be abundant. Jesus, I receive you in my life as my Lord and my Savior. Jesus, I need you so that I may be rich. Thank you for your forgiveness. Thank you for your blood. And thank you for eternal life. And right now, there is a divine exchange happening in your life. Lahat ng pangit sa buhay natin, kasalanan,
sakit, kinuha na ni Jesus. At yung kanyang yaman, yung wealth ni Jesus, yung richness niya, yung completeness, yung wholeness ni Jesus, nasa yun na, kapatid. Tanggapin mo. By faith, sabihin mo, by faith, I receive the blessings through Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God. At dun po sa 7, which one that you need to work out? Kanina, spiritual wealth. Baka kailangan mo ng social wealth. Makalaya ka. Sino dito yung sira ang relasyon mo? Hindi ka nagpapatawad. Masama ang loob mo. Kanina, nag-pray tayo, di ba kanina? Pero baka hindi ka pa nag-pray talaga ng todong-todo, ipag-pray mo na rin. Amen? Sige nga, taas natin ang kamay natin. Sino yung sira ang relasyon mo sa asawa, sa anak? O sino man dito yung may physical problem, may sakit? No? Itaas mo ang kamay mo. Pagagalingin ka ni Jesus. Amen ba? Alam nga nang buhayin ka ni Lord, puno ka ng sakit. I-cancel natin yan. Hindi yan para sa'yo. Hallelujah! Kung ikaw ay dinala ng Lord sa community o sa school, sa marketplace, let that be your platform. Amen? Sige, taas mo ang kamay mo. Hallelujah, Lord, sa oras na ito, we declare healing for those physically sick, physically disabled, in the name of Jesus. By faith, we receive your healing. By faith, we receive good health. Hallelujah. And from this time on, Lord, we promise that we will take care of our body. Lord, kino-confess, nire-renounce namin, Lord, ang lahat ng mga bisyo sa aming katawan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, lahat ng bagay na nakasisira sa aming katawan, we renounce it in Jesus' name. Mga maling relasyon, we renounce it in Jesus' name. Hallelujah. Yung mga maling pagkain, we renounce it in Jesus' name. Anything that will affect our health, Lord, we renounce it. Maging yung mga addiction sa games, addiction sa pornography, yung overwork, Lord, we renounce it. Anything, Lord God, that is operating by fear, we renounce it in Jesus' name. Lord, nangako ka, Panginoon, nangako ka that you are our provider. You will never leave us nor forsake us. And also, we renounce greediness. We renounce fear, Lord. Those things that operates in our lives na nagdadrive sa atin para iabusuhin namin ang aming katawan, we renounce it in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. And I speak healing as well, Lord, sa mga magkakamag-anak, sa mga mag-iina, mag-aama, in Jesus' name, sa magkakapatid, anything, Lord God, sa mga co-disciples, sa mga co-followers, in Jesus' name, sa magkakasama sa church, sa school, wherever, Lord God, anything, Lord, na unhealthy sa aming relationship, Lord, we confess forgiveness. Hallelujah. Sige, sabihin mo, pinapatawad ko na siya. Sabihin mo yung pangalan. Hallelujah. Hallelujah. You need to be socially wealthy. Lord, wala nang epekto, Panginoon, ng anumang galit o offenses sa buhay ko. In Jesus' name, hindi na makaka-apekto sa aking gagawin. Hindi na makaka-apekto sa aking kalusugan. Ang galit na kinikimkim in the name of Jesus. I am free from any bitterness. Hallelujah. Malaya na ako, Panginoon, sa anumang galit o offenses. I am a free person. Sabihin mo, malaya ako. I am a free person. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Wala nang argumento, Panginoon, sa puso ko. I am free and I am pure. Hallelujah. Thank you, Lord. Now, God, hallelujah, we are committed
to community wealth. We are committed to generational wealth. Lord, hallelujah. Itaas mo ang kamay ko kung ikaw ay committed sa winning and making disciples, sa vision. Mag-invite ako, mag-share ako ng gospel para marami pang ma-born again, para pa maraming maligtas na kaluluwa. Come on, hallelujah. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Hallelujah. Dahil ikaw ay healthy, dahil ikaw ay wealthy na. It's no question at all kung kakayanin mo, kaya mo. Dahil nasa iyong banal na spirito, pinagyaman ka na ng Diyos. The Lord will enable you, Lord. Hallelujah. We are committed to be generationally wealthy, Panginoon. We are committed to prepare the next generation. Ang buhay po namin ay itatanim namin sa generation na to para, Panginoon, i-disciple, turuan, Panginoon, ang aming mga anak, apo, at ang mga susunod na mga kabataan pa, Panginoon. Hallelujah. And even, Lord, anuman ang ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, di namin ipagdadamot ito for the advancement of your kingdom. We know our purpose. We know the value of our money. We know the value of our finances. Hallelujah. Lord, wala naman po kaming ibang talagang kayamanan dito sa mundo, kundi ikaw. You are our greatest possession. Hallelujah. Hindi po kami natatakot mawalan. Basta nandiyan ka. At pag nandiyan ka, never po kaming mawawalan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Continue to bless the next generation. Hallelujah. Habang nakataas ang kamay mo, alalahanin mo ang disciple mo, ipag-pray mo. Alalahanin mo yung mga wini-win mo sa campus. Ialalahanin mo yung mga nasa ALS. Hallelujah. Come on! Pray for your children. Ipanalangin mo yung anak mo. Ipanalangin mo yung apo mo. Ipanalangin mo yung pamangkin mo. Ipanalangin mo yung kapatid mo. Hallelujah. Taniman mo ngayon ang panalangin. Taniman mo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Lord, we commit our children. Our children is for you. Our future grandchildren is for you. The future great-great-grandchildren is for you, Lord. Hallelujah. Maglilingkod po ang aming mga anak para sa iyo. Banggitin mo ang pangalan ng anak mo. Come on. At kung ikaw ay paparating pa lang yung anak mo, ngayon pa lang taniman mo na ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Mga kabataan, yung future disciple mo, ipag-pray mo na. Yung mga kaklas mo, ipag-pray mo. Hallelujah. Yung mga guru dito, ipag-pray mo mga estudyante mo. Thank you, Lord. Lord, I pray, Lord God, for Josh, Jasmine, John Lance, DJ, Isa, and Steph, Lord. I pray for them. I commit to them, Lord. They are my offering. Lord, hindi lang firstborn ang ibibigay ko sa iyo. Hindi lang yung secondborn. I will give all, Panginoon, to you. I commit my 100% children to you that they will gonna serve you. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Lord, I give all to you. I give all to you, Lord. Hindi sila para sa mundo, Panginoon. Tatapak sila sa mundo para baguhin ang mundo. Dadalihin nila, Panginoon, the redeeming power of Jesus Christ. Hallelujah. Come on. Yung mga anak nyo na medyo naliligaw-ligaw pa, come on, declare. They belong to Jesus. They are servants for Jesus. Amen. Hallelujah. Never na makukuha ng demonyo ang ating mga anak. Our children belongs to Jesus. And they will make a difference in their generation. Hallelujah. 100%. I declare, come on, I decree and declare that my children are for Jesus. I decree and declare that these young people are for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.
It is for freedom that Christ has set us free, and we are no longer, our children are no longer subject to the yoke of slavery. Amen. Greater is He that is in us than he that is in the world. If God is for us, who can be against us? And the victory is ours when the battle is the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Shout a victory! Hallelujah! I am wealthy. Come on, declare, I am wealthy in all areas of my life. I am wealthy. Come on, declare it. Shout it out. I am wealthy in all areas of my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the glory, all the honor, all the praises and adoration belongs to our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen.